Yo guys, check. Kamusta kayo mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Monday, no? Grabe. Grabe mga lodi, ready na ba ang lahat? Dahil palipad na daw mga idol Palipad na. Grabe. 21 daw. Ngayong 21 pero kasi ano pa lang madaling araw pa lang ngayon sa US So 21 na pero madaling araw sa kanila, launa na madaling araw. So baka mamayang hapon pa to lilipad mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon. Napakadami nating news ngayon mga lods at napakalulupit ng mga news natin, no? At bago tayo mag-start mga idol, palike muna ng video natin syempre. At sa mga gusto ng ganitong content, subscribe na kayo mga idol. At syempre, grabe ang ating Bitcoin. Bumalik po ang ating Bitcoin sa 87.3, no? From grabe, 74. From 74.5. Ngayon, umabot siya na kanina ng 87.6. No? So, sa ngayon, nasa 87.3 siya, mag-87.4. So, positive na positive ang news. So, ito na daw yung first leg up daw to, mga idol. No? Palipad na daw tayo. Babawiin daw, mga lodi. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung BitGet natin sa baba ng description natin, mga idol. Pwede, andito lahat na. At malupit to, may news din tayo sa BitGet mamaya mga lods, no? Meron daw nagmamanipulate ng trading. So mamaya yung news natin yan tungkol sa BitGet. Pero napakalupit talaga ng BitGet mga lodi, napaka-transparent nila. So andyan yung link natin sa mga gustong wala pang crypto exchange dyan at gustong gamitin ng BitGet natin. Everyday tayo nag-update sa BitGet natin. So napaka-solid na crypto exchange nyan. At sa tingin ko, papalito sa Binance So ayan, mag-update na tayo mga lodi. So unahin na natin to. Happy 420 to mga lodi, kasi 420 kahapon no? Belated happy birthday nga pala sa aking kumparing Angel dyan mga lodi. At yan, sumakit ang ulo ko mga idol. So ito pag uwi ko umaga na pero ayan, babawi tayo. Doge is still in the game, sabi nga mga lodi, no? Today is Doge Day, 420, no? Kahapon pala to, 420, 21 na ngayon. And there's more than just celebration. Well, here's what's happening daw to sa Doge, mga idol, ito muna yung unahin nating news. Doge is the 8th largest crypto by market cap, over 23 billion in value. Around 14.4 million new Doge minted daily. Price stays under $1. So ngayon, ilan ba yung Doge natin? 9 pesos. 9.10 pesos ang ating Doge. Sana. 4 Doge ETF are awaiting SEC review. So meron tayong 4 na spot ETF na nag-apply sa Doge. Bitwise and Grayscale decision could come as early as May. So yung dalawa, Bitwise at Grayscale, pwede na siyang madesisyonan next month, no? May. Yung 21 shares naman and Osprey still pending pa, no? Pero itong dalawa baka May, no? Although Doge doesn't have a strong use case, but it has a strong community and it keeps getting attention, no? Is this the start of a Doge moving closer to traditional market? Kasi tandaan nyo, mga idol, no, kapag nagkaroon ng alt season, halos lahat ng nasa top 100 o kahit lampas pa na altcoins o na coins, lumilipad lahat yan. Pa 5x, 10x, 20x pa lahat yan, mga lodi. At yung ating Doge is hindi malabong sumabay yan kasi mababa pa yung price niya, nasa 9 pesos pa lang. At nasa top 8 po siya, no? So isa yan sa tingin natin sa mga pwedeng lumipad ngayong alt season, mga lods, no? Sabi nga dito, ito yung kasi nga syempre yung iba sinasabi wala na atang pabagsak na bear market na ata, no? Yung sinasabi nila. So current Bitcoin price decline is more likely a typical correction, no? Hindi pa siya pang bear market. Typical correction lang yan than a full bear cycle. Kasi kung titignan nyo dito mga lodi, yung bear cycle, ganito yun yung red na square. Yung correction naman, ito yung green. So kung titignan niyo yung haba, yung taas o yung lakas
mga idol, so hindi naman siya ganun kalakas. So wala pa tayo sa bear market. Parang typical correction lang ang nangyayari ngayon sa Bitcoin, mga lods, no? So syempre, ito nga medyo mas mahaba pa to. Pero correction lang 'yan. Hindi siya bear market na, kasi may ibang sabi, wala na, bear market na tayo, naabot na nila yung mga all-time high nila ni Bitcoin, naabot na. So ayun, di ba? Pero hindi 'yan, mga lodi, no? Nasa typical correction lang tayo ng bull. No, ayun yung sa tingin natin diyan. Tapos ito yung sinasabi natin, no? Palipad na raw. Massive bull run starts tomorrow. Since 2013, each bull run has started 340 days after the Bitcoin halving event. There's no way 2025 will be exception. No, kumbaga hindi ka pwedeng mag-iba kasi hindi naman sa ano, no? Pero nagra-rhyme kasi 'yan, no? Hindi man siya identical yung galaw ng mga candle natin diyan, pero nagra-rhyme 'yan. There's no way 2025 will be an exception. BTC and low caps will go parabolic. Here's my list of wag na yan, no? Ito na lang. Check natin 'to. So ito yung chart po. 2013, 340 days after ng halving event, lumipad. Ganun din 2017. 2021, ganun din. So ngayon 2025, ganun din ang inaasahan, no? Pero kung titignan niyo, medyo malayo pa siya sa green. Ay hindi, okay na pala to. Ito na yung square niya pala. Ayan, ito pala. Ito na yung 340 days niya, no? So pasok na tayo sa 340 days. So ito na yung inaabangan natin. Ano ba to? Bitcoin? Grabe pala, no? Pwede tayong umabot ng 800 din. Hindi siguro yan. Siguro hanggang dito lang yan sa green, eh. Di ba? So, mga dito, mga 300. Sa tingin nyo ba abot ng 300? Kasi ang marami nagsasabi ng mga magagaling, tulad nila Robert Kiyosaki, si Brad Garlinghouse nga, sabi niya nasa 200 to 250, no? So mga bandang dini, lang 'yan, no? Tapos punta naman tayo dito, yung gold. Grabe yung gold, humahataw yung gold, no? Ilang beses na tong inabot yung new all-time high na ata. Isang linggo na ata ng new all-time high ng new all-time high. 'Di ba? Gold surpasses new all-time high of $3,384. No, so ayan, akala ko may tao eh. Gold dumahataw na. So ito naman, Vitalik proposes replacing Ethereum EVM o Ethereum Virtual Machine ata to eh. Mechanics ba? Basta ganun. This shift could streamline smart contracts execution and boost speeds by up to 100 times. Sabi, no? Para kasi ito yung processing something nila eh. Yung ipapalitan na pinopropose ni Vitalik, no? Mga idol. Ako natutuwa ako sa ganito lalo kasi yung yung MetaMask natin. Etong MetaMask, mga idol, goods din to na hot wallet, mga lods, no? Pero syempre, ang nga dito, kailangan mo rin siyang gumamit ng internet kapag kumbaga nasa loob ka, hindi mo siya madi-disconnect sa internet kasi andito yung wallet mo eh, 'di ba? So hot wallet to. So good, pero goods na goods din to. Ang pangit lang dito, lalo na ng mga nakaraang taon, is napakalaki ng gas fee at medyo matagal ka rin maghihintay. So itong Ethereum naman, kung sakaling mangyayari to, siguro kumbaga madadagdagan ka na ng kumbaga gaganda na yung MetaMask. Sa tingin ko, kasi goods din naman yung MetaMask. Sabi nga nila, ikalat natin yung ating mga asset, 'di ba? So meron ka sabihin natin ikalat mo, meron ka sa Trezor o sa cold wallet, meron ka sa hot wallet, meron ka din sa crypto exchange. So marami kang option, 'di ba? So kumbaga magiging goods na yung MetaMask kung sakali. Kasi ngayon nung mga nakaraan ayoko talagang gamitin to kasi nga hindi naman ang bagal din. Tapos ang mahal ng gas fee. Grabe yung gas fee nito, umabot ng 1,000 eh. Grabe yung gas fee nito dati nung panahon ng mga Axie, 'di ba? So ngayon kung mababago,
Goods na goods yan. Pwede mo nang asahan yung MetaMask bilang isang magandang cold wallet. Kasi bukod sa MetaMask, Ronin Wallet, goods din. Kaya lang, konti lang yung mga coins na pwede mong ilagay. Pero may stable coin dyan sa Ronin. So, kung gusto mong maglagay ng stable coin, kunyari, nag-take profit ka na, gusto mong ikalat yung mga stable coin mo, hindi lang sa isang lugar nakalagay, pwede mong ilagay sa Ronin. May USDC dyan. 'Di ba? Para hati-hati, kumbaga. Don't put your eggs in one basket nga, sabi nila. So meron kang Ronin sa USDC o sa stablecoin, tapos yung mga coins mo, marami ring coins dito sa MetaMask. O tapos meron ka rin sa cold wallet mo, no? So goods na goods 'yun, mga idol. At napakaganda ng plano na to ni Vitalik kasi medyo nawawala na Ethereum eh. Medyo ano na eh. Buti ngayon sumabay. Oh. 'Di ba? Nag-green din, nag-green. Mga idol, so grabe, no? Tapos, tayo dito. Ito naman mga lods, no? Si Michael Saylor, meron siyang post. Sinasabi niya, no, Bitcoin has no counterparty risk, no company, no country, no creditor, no currency, no competitor, no culture, not even chaos. Ayun yung sinasabi niya rito. So, alam niyo naman, once na nagpo-post ng ganito si Michael Saylor, is bigla silang bumibili ng madami. Bigla silang bumibili. No? At tas yung iba kasi, may mga nagpi-PM din sa akin, kaya Jeblo, ba't di mo hindi mo pinopromote na bumili ng Bitcoin? No? Hindi ko sinasabing wag kayong bumili. May nakita ba kayo, may narinig ba kayo sa akin na wag kayong bumili ng Bitcoin? Wala, di ba? Sinasabi ko lang, sa ngayon, hindi ako bibili ng Bitcoin. No, kasi ganito yan mga idol. Sa mga nagtatanong, no? Bakit ka bibili? Kasi nasa, ano na ba yung presyo ng Bitcoin? 87,000. So, from here, sa tingin nyo, hanggang saan naabot yung Bitcoin? 200, 250, 300, di ba? So, ilang X yun? Ilang times lang siya? 3? 2 times, 2x, 3x, 4x, sabihin natin ganun. Kung ba't ka bibili ng kasi aminin na natin, no? Kaya nga pumasok sa crypto kasi gusto mo magkapera di ba? Gusto mo mag-profit. So, ba't ka mag-i-invest sa ngayon sa akin lang to. Ba't ka mag-i-invest sa isang asset na pwede lang siyang mag 3 to 4 times ngayong bull market? Kung pwede ka naman mag-invest sa isang coins o isang project na pwedeng mag 5, 10x, 20x. 'Di ba? Kung gusto niyo talaga ng profit, 'di ba? Dapat ganoon kayo. Pwede namang hindi ko naman sinasabing wag kayong bumili. Ako yung hindi bibili ngayon, pero bibili ako nito sa bear market ng Bitcoin, 'di ba? Pero ngayon, kailangan nating mag-take profit ng medyo malaki-laki para makabili tayo ng Bitcoin sa bear market. 'Di ba? So, ayun yun Kumbaga, kung may chance ka bumili ng isang asset na pwedeng mag 5 o 10 o 20x, 'di ba? Ito kasi yung Bitcoin, sabihin na nating mag 400 siya, 1,000, 'di ba? Although medyo malaki na daw yun. Di nagpo 4x ka lang. 'Di ba ganun siya, mga idol, no? Hindi ko sinasabing huwag bumili. Sa ngayon, sa akin yun mga idol Kumbaga opinion ko yun na sa ngayon, mas maganda mag-invest ako sa tingin ko na mag 5x, 10x or 20x ngayong cycle, 'di ba? No, nagigets nyo ba 'yon, mga idol? Kasi Michael Saylor, syempre niya yan strategy niya yan. So may kanya-kanya tayong strategy. Tsaka pag nag-invest yan, malakihan din. Tayo wala naman tayong malaking puhunan Halimbawa, pag nag-invest siya ng 1 million, tapos nag-times 4 o nag-times 3, di tubo siya ng 3 million din, 4 million. 'Di ba? Paano kung pang-invest mo lang 20,000, 30,000, tapos gusto mo malaki yung profit mo? Di kung 3,000 o 30,000 o lang, di mag-aano ka lang, mag 80, 90,000 ka lang. 'Di ba? O 100,000 kung sa Bitcoin mo ilalagay, 'di ba? Pero kung sa iba mo siya ilalagay, 'di ba? Yung iba nga sa mga meme coin, nagiging 1,000x kasi ayun yung gusto nila mangyari sa kanila, 'di ba? Naghahanap sila ng mga coins na magta-times ng napakalaki,
'Di ba? So hindi ko sinasabing huwag kayong bumili ng Bitcoin. Ang sinasabi ko lang, kung gusto niyo ng profit, 'di ba? Mas maganda na tayan nyo yung medyo may potential na mag 5x to 20x. Ganun lang yun, mga idol. Okay? Magalit sa akin. O, ito na nga eh. Si Robert Kiyosaki. Entrepreneur Robert Kiyosaki believes that Bitcoin will reach, ito, tingnan mo, ang reach niya 120 to 200k. O, nasa 87 tayo ngayon, di magti 3x ka lang, okay, 2x. Pero goods na yan. Kung umabot sa ganyan ang Bitcoin, imagine kung ilang X na ang nangyari sa Dogecoin. Halimbawa lang to sa Dogecoin. Sa tingin nyo, abot ng 50 to, 100. Di mas malaking X yung niya, ilang times siya kaysa sa Bitcoin. Pero kasi ganun yung epekto ng Bitcoin eh, di ba? Pag humataw siya sa taas, hatakin niya lahat yan. And then, biglang bababa yung dominance niya, lilipat na yung mga pera ng nasa Bitcoin papunta sa mga altcoin sa baba. So magta-times ulit tong mga to. Ganun yung nangyayari sa bull run eh, mga idol eh. 'Di ba? So kayong bahala mga lods, no? Diskarte niyo yan. Hindi ko sinasabing ang maganda lang pag-aralan niyo kung ano yung mga i-invisan niyo. Ganun lang tayo diyan, no? Ito naman, ito pa isa pa to, 10 trillion to mga idol. 10 trillion isipin niyo, capital T. 10 trillion Charles Schwab plans to launch spot crypto trading in the next 12 months. Ano kaya yung mga tatayaan niya? Sige, sure na natin, syempre may Bitcoin dyan. Pero syempre, alam naman natin na hindi lang Bitcoin yung anuhan niya, di ba? Yung apply niya ng spot. Sa tingin nyo, ano pa? Yun lang yung aalamin natin. Kung alam natin yun agad, pwede na natin pwede tayo mag-invest. Pero syempre, hindi natin alam. Pero ano ba yung mga matataas yung porsyento? Sino-sino ba yung mataas yung porsyento na mapili? Ganun lang po yun, no? So, yun yung alamin natin. Pero once na makasama yun, grabe to, mga idol. Napakalupit niya, napakalaki niyang Charles Schwab na yan. Ito na, Vietnam to open a new crypto and Bitcoin exchange. Global FOMO has started, no? So, magkakaroon na rin sila ng mga crypto exchange sa kanilang bansa, mga idol, no? Talagang yung adoption tuloy-tuloy na. Mga lodi, ayun yung hinihintay natin dati. Dati walang pumapansin sa crypto. Galit yung gobyerno sa crypto. Dinidemanda yung mga yung mga crypto developers, 'di ba? So ngayon nakikita natin puro adoption na. Mga lodi, iba't ibang bansa na yung nag-a-adapt ng Bitcoin, ng crypto. Iba't ibang bansa na yung nagkakaroon ng ganito, ng mga crypto exchange. Korea, Vietnam, Japan, di ba? China. So, ito na yung adoption na hinihintay natin. Kaya hindi ako naniniwala na katulad nga yung umpisa natin na sinasabi na bear market na. Nako, wala pa po yan mga lodi. Hintayin nyo. Sabi ko nga sa inyo mga idol nung mga pag nasa bull run kayo mga lodi, every gising nyo, plus 20% yung portfolio nyo, tas kinabukasan, plus 30% naman, tas kinabukasan, ilang linggo yun, siguro mga 2 linggo, ganun. Wala pang ganun wala pa tayo sa mga ganung sitwasyon, wala pa tayo sa parabolic o sa sa euphoria kung tawagin, mga lodi, no? Ayun yun yung halos tanungin ka na ng mga kakilala mo na hindi nagki-crypto, uy, nagki-crypto ka daw paano ba yan? Yaman na nung ko. Ganyan, sama mo nga ako dyan, turuan mo nga ako dyan. May kita mo yung mga ganun. May kita mo, nababalita na sa TV. Isang naman, nakita nyo tumaas ang market ng ganito. At kung naglagay kayo ng piso, di sana, 50 pesos na. May kita nyo sa mga balita. Mga idol, no? The Fed says there's room for more cut rates, no? Alam nyo mga idol, yung kailan ba ang sunod na FOMC natin? Alam ko May 8, no? May 8 sa atin ng madaling araw, May 7 sa kanila, mga idol, no? So ilang linggo na lang 'yun, magkakaroon na ulit tayo ng FOMC meeting. After ng FOMC meeting, alam ko CPI o PPI ba? Basta may susunod pang event mauuna yung FOMC, mga lods, no? So isa yan sa mga aabangan at baka pwede. Kasi kapag nag-cut yan, matik na yan mga idol, gagalaw ng positive yung market, mga lo. Yan yung sinasabi ni Trump, 'di ba? Bagal ni Jerome, tatanggalin ko na 'to. Ayaw mag-cut ng rate
Tinitipid tayo eh. Oh, di ganun yan, mga lods. No, alam niyo naman si Trump, gagawin niya nga crypto hub yung Amerika daw, 'di ba? So, grabe, no, isipin niyo may mga ganun na ngayon. Samantalang ilang buwan lang nakakalipas, galit yung gobyerno sa crypto. Ganun lang kabilis magbago, mga lodi. So, ito na. Ito din sa BitGet, mga idol, no? So, BitGet responds to Boxel futures incident, no? BitGet witness abnormal price spikes in the Boxel USDT perpetual futures market, suspected to be the result of market manipulation, no? So nire-report ng BitGet yan sa mga kanyang mga tawag dito, mga nagbi-BitGet, community. In response, BitGet has post accounts linked to suspicious activity, no? So pinost muna nila yan. Launch a compensation plan for affected users. Confirm that all others user funds remain 100% safe. The incident triggered sudden liquidations, but BitGet's swift action shows a clear commitment of transparency and user protection. So ganun kalupit yung BitGet, mga idol, no? Pag sila mismo nakapansin yan, 'di ba? So kung hindi nila naagapan, baka mas marami pang maliquidate, no? Pero naagapan nila, so pinost muna nila, tapos iimbestigahan nila, mga idol, no? So ganun katindi yung BitGet. Kaya kung wala pa kayong BitGet, mga lodi, mag-register na kayo sa BitGet. Andyan yung link natin. Charagis yan. Napakalupit ng BitGet, mga lods. At eto na. Top 10 coins performance since 2023, mga lodi. Medyo mahirap yung kasi iba't ibang kulay, iba't ibang coins eh, mga lods, no? So ang kulay ng XRP is violet. So number 1 yung ano rito, XRP, no? Sumunod yung BTC, Ethereum, BNB, Sol, Doge, TRX, and Cardano, no, mga lodi. So ayan yung mga top 10 coins performance since 2023, mga lods, no? So kung i-zoom out nyo, mga idol, 2021 bull market, hindi man lang gumalaw. Unting up lang nangyari kay XRP. And then 2022, 2023, 2023 nag-announce yung SEC na si Judge Torres, no, natatandaan ko, no, na hindi security yung XRP. So doon medyo nabuhayan na yung XRP noon. So simula noon, gumanda na yung performance ng XRP. So ngayon, hanggang ngayon is nasa number 1 spot po yung XRP, di ba? So ayan. Ito pa. 1 in 3 of South Korea's wealthy now hold crypto. The wealthy expecting growth in virtual asset means the field is maturing. Hana Financial Research Institute 2025 Korea Wealth Report. So dito pa lang yung adoption nga natin na sinasabi, no, kung titignan nyo, Vietnam, ito si Charles Schwab, no? So talagang nagkakaroon na tayo ng malupit na adoption ngayon sa crypto, mga lods. So Korea, alam niyo naman yung Korea, mga lodi, alam niyo na yung coins na paborito niyan. Diba? Mahal na mahal nila yung coins na yun, pati sa Japan. So ito, panoorin natin to, mga lods, The XRP ledger will be used as post-trade for all of Hidden Road's prime brokerage services. Ito si Cathy Brock ng UK ata to. So we'll use RLUSD as collateral. Ulit. We'll use RLUSD as collateral. Then that's essentially enabling the bridging of the digital asset space to TradFi, which is extremely exciting. Also, the XRP ledger will be used as post-trade for all of Hidden Road's prime brokerage services. We also see that this captive audience of 300 institutional customers is a really interesting. Grabe, no? 300 institution customers. Portfolio of customers that will and do need digital asset infrastructure, which these customers will be able to take advantage of our payment and custody solutions as well. We are very much focused on building our business, building use cases and utility for digital assets, and enabling and solving customer problems for our banking and institutional customers.
Alam niyo mga idol, dito nakita rin yung sinabi niya, no? So, yung adoption ng mga institution na yan, underneath that institution, mga lodi, merong millions or billions of customers na pwedeng gumamit gamitin yung technology ng Ripple, mga idol, no? So, grabe yan mga lodi, no? Sa akin, yung adoption na nangyayari talaga ngayon is talagang hindi man napapansin pa sa ngayon, pero once na pumutok na yan mga lodi, parang sabi nga ni Brad Garlinghouse nung una, di ba? Para mong hinawakan yung bola sa ilalim ng tubig, no, ng swimming pool, hinuhold mo lang siya doon, parang pinipigilan mo siya, and then pag binitawan mo yung bola na yun, mag-shoot up siya, di ba? At lalampas kung saan man siya papunta. Di ba? So, grabe. Basahin ko nga to, na-curious ako dito. Sabi dito, what does that even mean, XRP Ledger for post trades? In summary, the XRP Ledger will probably handle some actual transaction, setting trades moving RLUSD collateral, and data, recording trades details, reconciling clearing data. For hidden roads post-trade processes, we will have to rely on more updates from Ripple and slots. Basta ito. Tama ba basa ko? On the ledger. O, ayan mga lodi, no? So, sa akin, napaka-positive niyan. O, bukod pa dun, ito pa, isa pang adoption. Grabe naman ito. Dami namang adoption. Unang-una, crypto adoption. Tapos, pagdating dito, XRP Ledger adoption, ito pa din, XRP adoption surge across Latam as investor shift away from other altcoins. Latin America po yung Latam, no? Ayan, sabi dito, Ripple XRP is the most purchased altcoin by Latin America residents. A new report by crypto exchange Bitso revealed this, showing that 9% of all crypto purchases in the region in 2024 was XRP. So, ayan, mga lude, no? Kayo na mahala dyan. Ito din, partnership naman to, mga lodi, no? Grabe yung XRP, ayaw huminto. Grabe yung Ripple, ayaw huminto, mga lodi, no? Hanggat meron silang, alam niyo yun, parang, ito, ano natin to, may pag-partner tayo dito, ito, i-adapt nyo kami. Grabe na to, mga lodi. Ako, parang na-overwhelm ako sa mga nangyayari sa Ripple. Ripple and Accelar Foundation partner to enhance XRP Ledger's interoperability across blockchain. No? So, ayan mga lodi. No? Accelar. Ito pa. Grabe. Ano ba? Ayaw nyo ba huminto? Ha? Bitstamp plus Robinhood are wiring a full-scale crypto derivatives exchange straight onto the XRP Ledger. Grabe, Bitstamp and Robinhood po yan, ha. Global crypto derivatives already clear 4.8 trillion a month. That's 70% of all digital asset volume. Snagging just 1% of the flow equals 1 to 2 billion in trades every day, funneled through XRP Ledger in seconds. Every contract settle on chain, burning XRP dust, depending liquidity and opening 24/7 leverage to 15 plus Robinhood user, 15 million plus Robinhood users. The traditional derivatives arena may be 700 trillion. Man. But even this small crypto slice can 10 to 20x XRP Ledger activity overnight and mint a new revenue engine for both platforms. Watch the launch window. This could be the moment XRP Ledger step onto Wall Street main stage. Grabe na, no? Ayoko na. Ang dami na. Hindi ko na. Parang wala na akong pakialam sa ginagawa nila. Basta tumaas lang XRP. Tapos meron din nagtanong sa akin. Kasi syempre meron akong mga... yung ano nga pala. Sino ba yung kanina? Si Franz? May nagtanong sa akin kasi magti-trade ata siya. So, pag-transfer niya, wala na yung funding. So, wala na po talaga yung funding, OTC account na, o over-the-counter ata, ibig sabihin yan eh. So, parang ganun din po yan. Funding din po yan. Kakalabas ko lang nga din kahapon eh, ng $100 eh. Ito yung ginamit ko. No, ganun lang din po. Parang nagpalit lang ng pangalan, mga idol, no? So, ayun, no, nasa na ba ako? So, marami ring nagtatanong sa akin, mga lodi, na sa mga ISO coins.
no? So tulad ng mga H-bar, XLM, XDC, no? Napakaganda ng mga project na 'yon, mga idol. Pero ba't di ka pa bumibili, Kuya Jeb? No, parang XRP pa rin. Alam nyo, gusto ko rin talagang bumili, mga lods eh. Kaya lang, nagdadalawang isip ako. Kasi, ganun din eh. Ganun din kasi mga idol eh. Pero wag nyo akong gayahin ha, mga lodi, kasi baka bumili rin naman ako. Kumbaga, ngayon ko lang sinasabi. Kumbaga, 50-50 nga ako eh. Pwedeng bumili ako, pwedeng hindi. No? Parang ang nangyayari kasi, it's either mag-all in ako sa XRP, o magsi 60% ako ng portfolio ko, and then 40% hahatiin ko sa mga ibang coins tulad ng yun na nga, XLM, HBAR, Cardano, XDC, Doge. Gusto ko pang bumili ng Doge. So tsaka SHIB eh. So nagdadalawang isip ako kung all in na lang ako ngayong cycle, o magdi-diverse. Yun, basta maghahatiin ko yung akin. Yung mga aking asset, no? So, kasi ganun din eh. Kung ang XRP rin naman yung magli-lead sa bull market, 'di ba? Kasi makikita mo yan, lilipad kasi talaga lahat yan, mga idol, lilipad, no? Makikita mo. Doge, 30%. Tapos Cardano, 40% up ngayong araw. XLM, 30%. HBAR, 45%. 'Di ba? Pero kung titignan mo, mas maganda kung doon ka naka-invest sa pinakamataas. Halimbawa, XRP 65%. Oh. Kung hinati mo yung asset mo sa ganun, pero kung nilagay mo lang siya sa XRP na nag 65%, yung iba 40, 35, mas malaki pa rin yung profit mo sa doon. Kasi although mali yung ganong sistema, no? Mali talaga 'yon, mga idol, kasi dapat nga i-diversify mo yung mga asset mo eh. 'Di ba? So, may mga plus ka rin naman, kikita ka rin doon, pero hindi ganun kalaki nung pinaka main mo. Kaya nga ang advice nila, yung pinaka main mo, ayun yung malaki yung asset mo. And then sa mga iba, ayun yung mga ka lang, maliliit ka lang. Pero kasi sa akin, parang doon na lang ako sa main, para doon mas malaki yung profit ko kasi mas malaki yung inangat niya. Ganun yung nasa isip ko. Although mali yun mga lodi. No, kasi baka mamaya hindi naman. So ang nangyari, etong mga to yung mga nag 60%, tas ako 35% lang, 20% lang. So parang napaka-risky kapag nag-all in ako sa XRP. Parang ganun. No, so ngayon iniisip ko pa, sa totoo lang, total ano pa naman ngayon, wala pa. Wag, bala na mga idol, no. Hindi naman ako, kumbaga hindi naman siya masyadong big deal. Medyo lang. Pero kasi ang pinaka big deal sa akin is yung kung kailan ako magti-take profit mga lodi. Yung strategy ko kung kailan ako magti-take profit. Ayun yung pinaka main ko na dapat kong sundin. No? Ayun lang yung sa akin, mga lods, no. Sana. Yan. Tapos ito naman, ito pa mga lodi. Pax News just covered real estate purchases using XRP, Doge, and BTC. Isipin nyo, Doge pa yung kasama, oh. Buying a house with crypto is no longer a meme. It's mainstream. The shift is happening and the XRP is a part of it. So, Pax po yung nag-news, no? Kita nyo yung logo ng Ripple, oh. XRP. So, dati, parang hindi mo magagamit yung crypto, di ba? Kapag kailangan mo pang ipalit ng payat money. O, gagawin mo pang pera mismo bago ka makabili. Pero dumating yung panahon na pwede ka nang bumili ng kotse, ng Lambo, di ba, sabi nga nila, Lambo, babayad mo yung crypto. So ngayon, dahil nga nasa adoption na tayo, dumadating na din yung panahon ngayon na pwede ka nang bumili ng bahay, di ba, land, o kahit ano man na gamit din yung crypto, mga lodi. So nakikita niyo yung adoption, sobrang bilis. Halos sabi ko halos nung nakaraang taon lang 'di ba? Nung si Biden pa yung presidente. Parang walang ganap sa crypto, hindi mo, kumbaga ang daming tinatawag pang scam. 'Di ba? Ang tagal na panahon na tinawag na scam yung Bitcoin, pero nanatili, naging matibay. O 'di ba? Tas yung mga crypto ngayon, pwede mo nang gamitin pambili ng bahay, pambili ng 'Di ba? Kaya nga tayo mga lodi. Sa akin, no, ako sa tingin ko talaga ngayong cycle, sana mag-profit tayo, no?
Ayun yung mga iniisip ko pag nagmumotor ako mag-isa. Nagmumuni-muni ako. Sabi ko, ano kayong gagawin ko? Sa sakali mag-profit, mga lods, no? So, ang naisip ko talaga, mga idol, is yung yield, no? Hindi ko ilalabas lahat, kumbaga. Mag-i-stake tayo, no, na magkakaroon ka ng passive income every month or every month, every week. Pipili ka naman dun kung ano yung ano mo kung ano yung gusto mo 'di ba? So, kaysa magtayo ka ng mga, sa akin lang to mga lord, sabi ko nga sa inyo, sa akin lang. Kaysa magtayo ka ng mga paupahan or something na business na asikasuhin mo pa, tapos kikita ka ng mga ganito, kakalkulahin mo pa kung magkano kita mo everyday, magpapasahod ka sa mga tao. Pero kung mag-i-stake ka na lang, no? Ito kasi hindi ko pa siya ganong inaaral kasi wala pa naman tayong asset na pang-stake Pero nakikita ko na sa mga panoorin niyo sa mga YouTube, mga idol, yung yield tsaka yung staking. Nakatambay ka lang, mga lodi, yung pera mo yung nagtatrabaho sa iyo every month, every year. Depende sa asset mo sa puhunan mo kung gaano kalaki yung tutubuin mo, no? Ganun siya. So, wala ka nang ginagawa, di ba? Wag-withdraw ka na lang every month. Mas malaki pa nga sa paupahan nung pinanood ko. Sabi ko lang, so, parang wala ka nang gagawin dito. Ano ka na lang, mag-i-stake ka na lang. Di ba? So, passive income ka na, 'di ba? Hindi pa masyadong bulgar or something na nakikita ng mga tao, ng mga kapitbahay mo, 'di ba? Kasi hindi maiwasan 'yung mga idol Minsan 'di ba? Syempre minsan naranasan ng iba, nung iba lang ng mga nakita ko yung pag yumaman sila, naglalabasan na yung mga nagiging ano ko rin 'yan mga lods mag-iiba na yung tingin sa inyo ng mga tao pagka ganun. So, yung money will change everything kapag sobrang obvious sa'yo yun, mga lods, no? Yung pakikisama mo sa mga tao, kahit na kaibigan mo, pag kasama mo, ikaw na. Kunyari, nung una magkakasama kayo, ambagan pa kayo, ganyan, no? Ano kayo? Pero nung nalaman nila na ganun ka na, iba na yung mangyayari, di ba? Sagot na ni Jeb yan, no? Alam nyo na yan, yung yaman din. Tapos, alam mo yun, mag-iiba. So mas maganda na hindi lang yung asset mo yung yung paghandaan mo. Kung sakaling magpa-profit ka ngayong cycle, paghandaan mo rin yung mga nasa paligid mo, kung paano mo i-handle, kung paano hindi magbabago yung pakikisama sa mga tao, especially sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, kaibigan mo. Ganun, no? Ayun lang, mga future millionaires. Sana nagustuhan niyo yung ating ngayon, no? Pero bago ako magtapos, mga idol, may papanood akong video sa inyo. Pero yun nga, no? Ayun yung news natin ngayon. At bukas na ako magbabasa ng comment kasi wala tayong kahapon. Medyo grabe yung digmaan na pinuntahan natin mga lodi, palipat-lipat, lagari tayo sa digmaan, mga lods, no? Kaya hindi na ako nakapag-upload So, ayun. Sana nagustuhan nyo at meron kayong mga na-realize or something na madagdag nyo sa mga plano nyo sa buhay, no? At yun, no? So, panoorin nyo tong sinabi dito ni neto. Ayan. Panoorin nyo to, no? So the first 3,200 transactions that are missing from the ledger, I think people would be very interested to see those and how those correlated with Bitcoin. And I think it would expose that the people that made Bitcoin also made XRP. And that's why they were missing. Coin people won't tell you that. They want to be like, oh, they're hiding things. Yeah, they are hiding the fact that the same people that created Bitcoin created the XRPL. And if people knew that, there would be a mass exodus from Bitcoin into XRP. Because it would be very apparent that that's the actual vision for Satoshi and where things are actually going to be used at scale globally. There's a lot of speculation on as to why those transactions aren't available for people to view, but that's my opinion on it. I think that there are transactions there that would compromise the anonymity of Satoshi. It's my personal opinion. So ayun, mga lods, no? Kasi dapat di na ako mag-comment dito pero maraming kasi nagtatanong na sinasabi nila scam yan kasi yung 3,200 na transaction is missing nung unang mga nag-uumpisa pa lang yung Ripple.
No? So, wala yan, scam yan, sa kanila yan, inangkin nila yan, ganyan-ganyan. So, yung sinabi niya rito, mga idol, na once na malaman kasi yon mga Lodi, is parang malalaman kung sino si Satoshi Nakamoto, mga Lods. No? Kaya hindi nila sinasabi kung nasa na yung, kung bakit missing yung 3,200 na yun. At sinabi niya rin dito na hindi nila sinasabi na yung mga yung gumawa ng Bitcoin is sila rin yung gumawa ng XRP Ledger. No, parang ayun nga, di ba? Issue na nga yan na BTC is beta test coin para sa pinakatunay na coins, which is yung XRP. So, hindi nila sinasabi kasi once daw na malaman nila na yung gumawa ng Bitcoin is rin yung gumawa ng XRP Ledger, is baka lumipat lahat, di ba? Lumipat na lahat dun sa XRP. So, ayun yung sinasabi niya rito. No? Ayun lang yung nakita kong interesting na news kasi marami na nagtatanong yan na missing transaction. May nag-comment pa nga sa akin dito niyan Sinabi niya, wala, scam yan kasi sana punta yung sana punta yung 3,200 na transaction, bakit secret lang nila yun? Ayun yun. So, parang sinabi niya na once na malaman kung nasan yung 3,200 is baka malaman kung sino si Satoshi Nakamoto, no? So ayun po yun mga Lodi, no? So ayan, dito tayo nagtatapos ngayon. Sana i-like nyo yung video natin. Kung nakaabot na kayo dito, please mga idol, pa-like lang ng video natin. Napakalaking bagay niyan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo, check nyo, baka mamaya hindi kayo updated sa akin kasi hindi kayo nakasubscribe. Check nyo yan. At syempre, sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung ating BitGet mga idol, no? At yung mga nagtatanong kung buhay pa yung aking trade, opo, buhay pa po. Hindi ko na nga pinapansin O ayan 7.8 ay 7.7. Profit na tayo 7.7. Ganyan pa rin. Naglalaro lang yun dyan 6 to 8. 6,000, 7,000, 8,000 tapos bababa ulit ng 6,000, 7,000. So hintayin na lang natin kung ano mangyayari dito, no? Sana nga lumipad na at ito na nga yung bottom, sana nga, no? Sana lang naman mga idol. Kasi kung ito na yung bottom, tapos saka siya lilipad, paldo tayo niya kung gano'n, di ba? Sa trade natin, nagkakahalaga ng $64, no? So ayun lang, maraming salamat sa mga nanood. Sana enjoy niyo yung video. Magandang araw sa inyo. Kita-kits tayo bukas mga idol. At what's up mga Lodi.